Kamusta Pisces? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang message ng person mo or ang situation nyo gamit itong personalized cards. Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading. General reading, ano man ang edad mo or gender mo, kunin mo lang kung ano yung akma sa sitwasyon mo. At saka ikaw na rin magpalit kung si person mo ba ito or ikaw. Ito ang start ng 1 week reading mo. Pwedeng ikaw ito o yung person mo na takot siyang mawala ka pero hindi ka niya pag-aari. Kasi tapos na kayo noon. Pwedeng nagkita kayo ulit or nagbabalik ang alaala mo dito sa person na ito. At tingin ko sa message na ito na kahit may kanya-kanya kayong relasyon or marami man siyang nakarelasyon, yung alaala nyo or pagmamahal niya ay nasa puso pa rin niya. At ito yung tingin niyang problema niya ngayon. Kung may problema kayo noon na yun natapos na pero pinoproblema pa rin niya ngayon. Merong mabigat na kasalanan itong person na ito sa iyo. Maybe nung nagkahiwalay kayo. Walang ending yung relationship nyo, yung bigla na lang kayong nagkahiwalay or hindi nagkausap. Kasi merong person na hindi na kayang marinig pa kung ano yung sasabihin ng person na nakarelasyon. At hanggang ngayon, itong person na ito ay may paghanga pa rin sa iyo. Kahit na matagal na itong issue or nagbabalik man itong person na ito. Posible na ang ilan sa inyo kapag ka naririnig mo yung person or nalaman mo itong situation na ito na nararamdaman niya, parang tingin mo hindi tama, hindi makatarungan, kasi tapos na kayo. Kasi marami na kayong napagdaanan nalagpasan. Pero ang gusto ng person na ito ay maniwala ka sa mga sinasabi niya or ipinapakita niya sa iyo. Pero kung may kanya-kanya na kayong relasyon, hindi ito mabuti para sa iyo. Pwedeng may mga Pisces or anuman ang zodiac sign mo, ito yung naiisip mo dun sa person na hindi siya kontento sa mga magandang nangyayari sa buhay niya. Or mga nangyari na sa nakaraan nyo na natapos na. Pero alam niyo guys, mas maigi talaga na mabuti ang piliin mo. Kasi hindi naman yung person mo or ibang tao ang makakalaban mo, kundi yung may kapal. Alam niyo ba guys, kapag tama yung pinipili mo, mas ibe-bless ka pa ng may kapal kahit na hindi ito yung gusto mo. Pero malalagpasan mo yan, magtiwala ka sa sarili mo at saka sa may kapal. Alamin naman natin gamit ang tarot cards kung ano ang pagbabagong nangyayari sa buhay mo. Three of Wands, the Justice in reverse, the Hangman in reverse. Itong mga cards na ito ang nagsasabi na meron kang yung bang particular na situation na nahihirapan kang magdesisyon. Pwedeng patungkol sa future mo, sa career, sa negosyo, o kaya sa love. Gusto ng universe na mapansin mo yung mga sign na ibinibigay niya sa iyo na huwag kang paapekto sa emosyon mo sa mga gagawin mong desisyon. Gumawa ka ng fair na decision para papanig sa iyo yung kapalaran. Kahit na feeling mo may mga unfair na situation na dumarating sa iyo.
Sa career o negosyo, kahit hindi mo ito nakikita, yung resulta ng paghihirap mo, ma-achieve mo pa rin yung goals mo sa buhay. Pero syempre, may mga Pisces na gagawa ka na ng paraan na para maalis ka na sa toxic na environment sa career mo man or sa negosyo. May ilan sa inyo na hindi pang habang buhay mo na gagawin itong career mo, ano man ang edad mo or gender mo. Kumbaga sa family nyo, ikaw yung iba ang naging career o kaya negosyo. Para sa ilan na single, kaya walang tumatagal na relasyon sa iyo, kailangan mong balansehin yung trabaho mo at saka relasyon kung gusto mong magkaroon. May ilan kasi sa inyo na meron naman talagang mag-i-stay na relasyon sa iyo, pero dahil sa wala kang panahon, nawawala sa iyo. Para sa ilan na nasa relationship, itong tatlong cards na ito ang nagsasabi na pareho kayong hindi masaya ng person mo. Pero sikapin nyo ng person mo na masolusyonan kung ano ba yung unhealthy na nagagawa nyo sa relasyon. Pareho kayong mag-effort na maiayos ang relasyon, pero sa pagbibigay ng pagkakataon at wala pa rin, ito na yung tamang panahon para mag-decide. The Devil, Page of Cups in reverse, Ace of Swords. Merong situation na hindi mo naman nakikita yung person pero obsessed ka, yung in love ka. May ilan na dahil sa excitement o napapangunahan ka ng emosyon mo, may desisyon kang nagagawa na hindi tama para sa iyo. Pero merong sitwasyon na magpapagising sa iyo sa katotohanan. Yung bang naiisip mo na bakit masyado ka nagiging mapagbigay o kaya kailan ba kayo magkikita? Ang advice ng cards na ito ay huwag kang magtiwala sa mga abusado. Nakadalawang cards ka na. Para sa ilang single, okay sa'yo yung magkaroon ka ng investment or mag-ipon ka. Pero mag-iingat ka sa mga taong manluloko na magaling magpaikot ng tao. Kasi nakadalawang cards ka na posibleng madoble mo pa yung financial na meron ka. Kaya maging mabusisi sa mga gagawin mo hakbang para mapaunlad o maparami yung financial mo. May ibang tao na manghihiram sa'yo ng financial na masisira yung relasyon nyo. Pwede mo siyang tulungan pero yung ibang kakulangan sa iba niya hanapin. Hindi lahat sa iyo. Para sa ilan na nasa relationship, may mga nagagawa yung person mo na nakakasira sa relasyon nyo. Yung bang mahirap siyang karelasyon at saka may pagka makasarili. Kaya ang ilan sa inyo maglalakas loob ka na sabihin yung katotohanan at tapusin ang relasyon nyo. Ang ilang single, gusto mo yung person pero hindi niya nasusuklian yung pagtingin mo. Ang gusto mo diretsahin ka na lang niya kesa sa iwasan ka niya. The High Priestess, the Strength, Knight of Pentacles in reverse. Itong cards na ito ang nagpapaalala sa'yo na gamitin mo yung talas ng pakiramdam mo at saka yung lakas. Na para magkaroon ka ng power na ma-accomplish kung ano yung mga goal or task sa buhay mo. Pero gagamitin mo yung power mo at yung talas ng kutob na kalmado mong solusyonan yung problems mo.
Kaya ito sinasabi sa iyo kasi may mga situation sa buhay mo na umaaksyon ka naman pero walang paggalaw. Kasi may ilang Pisces na meron kang inuulit na pattern or cycle na dapat mo nang kalimutan or tapusin. At ang dapat bigyan mo ng pansin ay yung mga bagong nangyayari sa buhay mo, yung mga pagbabagong nangyayari. Ang ilan sa inyo kailangan ng pag-iingat sa kalusugan, lalo na kung pregnant yung person mo or pregnant ka. Good health ang ilan sa inyo, pero kailangan mo pa rin ipagpatuloy yung light na exercise at saka yung mga healthy habits. Lalo na yung sapat na tulog, napaka-importante nun para sa mga Pisces. Itong final card muna ang alamin natin. Itong the Fool na card, kung may mga delay na sitwasyon sa buhay mo, magkakaroon na ng pagbabago. Aakalain mo na nakalimutan ka na ng universe or ng may kapal, pero hindi. Kasi may mga sitwasyon sa buhay mo na kailangan mong pagdaanan na mga pagsubok para alam ng universe kung ano yung nararapat na guidance para sa iyo. Pero may mga Pisces na tama yung direksyon na tinatahak mo. Kaya meron ka ng bagong sisimulan na mas positive at saka magbibigay sa'yo ng progress sa buhay. Itong mangyayaring kaganapan sa buhay mo ay kakaiba sa naranasan mo sa nagdaan. Ang ilang single naman, makakamit ka ng potential person na makakarelasyon mo. Pero kung iisipin mo na magpakasal na kayo or magsama na kayo, hindi ito yung magandang timing. Kasi isa sa inyo ng person ang hindi pa talaga ready na mag-commit. Itong advice na mystical cards ang alamin muna natin. Itong card na ito ang nagsasabi na nagkakaroon ng delay man sa buhay mo pero meron pa ring option na para makaalis ka sa delay or negative na sitwasyon. Kumbaga, ang nagpapadelay sa situation ay yung decision mo. Mag-move forward ka na confident at may pagtsatsaga. Itong card na ito ang nagsasabi na maging matapang sa pagharap sa mga challenges at saka yung pagbabago ay kailangan meron kang purpose kung ito yung kailangan mo or gusto mo. Maging flexible ka sa mga nangyayaring challenges sa buhay mo para makasurvive ka. Ano man ang challenges or past issues o kaya person, kailangan mo na itong i-release para wala nang mabagal na progress sa buhay mo. Ang dapat mong i-apply yung mga pagbabago mangyayari sa buhay mo na mas makikinabang ka at saka mas lalo kang mag-grow. Samahan mo yung mga taong nagpapa-inspire sa iyo na para magpatuloy. Ang ilan sa relationship, kahit nagkakaroon kayo ng problema ng person mo, ay naisasaayos nyo naman ito na pag-uusapan nyo. At para sa ilan, gawing exciting ang relasyon. Yung ba may mga plano kayo ng person mo na magkaroon ng happy memories together or kasama ang family. Isa rin kasi yun sa paraan para maging matatag ang relasyon nyo. Taurus, Aquarius, Aries, Scorpio, Cancer, Leo, Sagittarius. Ito yung ilan sa 12 zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. At saka yung bonding sa relasyon, hindi naman kailangan maging magastos. Umisip ng iba't ibang paraan na para ma-enjoy nyo ng person mo ang relasyon nyo. Ito naman yung mga letra na posibleng andito yung letra ng pangalan ng person mo or letra ng pangalan mo.
BPC, RXO, M, SVKI.